For today's video, tuturuan ko kayo kung paano maging virtual assistant this 2025 in 5 easy steps. Yung tipong kakayanin mo makapasa kahit high school graduate, wala kang idea, wala kang experience, dahil sa mga ituturo ko ngayon. Welcome back sa channel ng mga swabe. Nagbabalik ang inyong likod, Kuya Rene Boy, para magatid na naman sa inyo ng mga tips na makakatulong sa inyo for your career growth. Kung noon, marami na tayong natulungan na maging call center agent, ngayon naman, marami tayong tutulungan na maka-achieve ng work from home job. Pero bago ang lahat, survey muna tayo sa mga naghahanap ng work from home jobs. Comment sa baba, work from home. At sa mga naghahanap ng call center jobs, comment sa baba, call center. Alam ko, nainip ka na kaya hindi ko na ito patatagalin. Step number 1 na unang-una mong gagawin para maging virtual assistant ka ay research about the VA industry. Kasi paano ka nga naman talaga matututo maging VA kung hindi ka magre-research? So, kailangan mo muna maging mapamilyar yung sarili mo kung ano nga ba yung VA, ano ba yung freelancing. Okay, ano ba yung pinagkaiba ng dalawa? When we say freelancing, guys, ito yung mas malawak, bigger picture, okay, ng pagiging virtual assistant or ng, alam mo yun, pag gusto niyo magtrabaho ng mga remote job, kailangan po alam niyo yung pinagkaiba niyan. Kasi when we say virtual assistant, guys, malawak din yan. Pag sinabi natin freelancing, malawak din yan. Okay, so freelancing, lahat ng mga nakikita ninyo na nag-online selling, lahat na nagpa-vlog, lahat ng mga nag-virtual assistant, lahat yan ay saklaw ng freelancing. Especially kung wala nagmamando sa'yo regarding sa oras, tapos kumikita ka depende sa sipag mo, yan po ay freelancing. At ang isang saklaw po dyan ay ang pagiging virtual assistant. So, sa pagiging virtual assistant naman, napakalawak din po. Iba't ibang niche din yung nasa loob niyan. Merong real estate virtual assistant, healthcare, may executive virtual assistant, may admin virtual assistant, merong mga appointment setter, merong mga lead generation specialist, napakarami po. Okay, may mga specialized skills din. At para maging virtual assistant ka, you need to research about VA industry. Okay, kung paano nila ginagawa yung trabaho nila, kung paano sila nakakakuha ng clients, kung paano sila nag-a-apply sa mga agency, yun po yung aalamin ninyo. Kaya po marami talaga ang mga nagta-transition, yung iba galing BPO, galing call center, yung iba naman galing sa pagiging sales clerk, galing fast food, gusto nila ma-experience ng virtual assistant job. Kasi po, bukod kasi sa posibleng mas kumita ka ng malaki, mas convenient din po kasi nasa bahay ka lang nag-work. Pero mo, hindi mo na kailangan makipagsisigan sa traffic, hindi mo na kailangan magmadali paggising mo, hindi mo na kailangan mag-prepare ng baon mo. Pagising mo, nandiyan lang yung computer mo, setup ka lang, pwede mo nang i-start yung trabaho mo. So, yun yung step number 1 natin. Kailangan nyo mag-research about the VA industry. Step number 2 ni Kuya Rene Boy, kung gusto mo maging virtual assistant, tandaan nyo to guys, yung tinatawag ni Kuya Rene Boy na CTO. Okay, kailangan nyo mag-build ng basic skills. So kahit wala ka pong experience, kahit high school graduate ka lang, basta meron ka ng mga basic skills na to, pwede ka rin po maging virtual assistant. When we say CTO, communication skills, technical skills, and then letter O, organizational skills. Okay, napaka-importante ng tatlo na to. Okay, communication skills, mapa-written, mapa-verbal, importante na okay po tayo makipag-usap, especially with the clients. Siyempre, gusto nila, ang kausap nila is professional, so kailangan nating i-maintain or kailangan nating matutunan kung paano makipag-usap na maayos. Okay? And dapat may idea rin po tayo sa paggamit ng mga communication tools and communication softwares like WhatsApp, Discord, Telegram, Skype, and CRM. So, basta guys, matutunan po natin kung paano may pagkausap na maayos with the clients. At syempre, kapag nag-apply tayo, kailangan ma-emphasize or ma-highlight natin na okay po yung communication skills natin kapag nag-apply. Pangalawa, technical skills. When it comes to technical skills naman, syempre dapat aware din tayo sa mga software and tools na ginagamit nila like Slack, Microsoft Office, Google Workspace, Trello, Asana. Yan po, dapat kahit papano is meron tayong experience dyan or meron tayong knowledge about dyan. Kasi guys, yung mga apps na yan, pwede naman po kayong makagamit. Okay, da-download nyo lang, aralin nyo lang kung paano ginagamit yan. Kung gusto niyo mapanood yung video ko kung paano gumamit ng mga buffer or ng iba't ibang uri ng project management tools, I'll link it up there, makakatulong sa yan. And pangatlo guys, organizational skills. So dapat kahit papano okay po yung email management skills natin. Calendar, may idea rin tayo dyan guys sa mga appointments, sa scheduling. Dapat po marunong po tayo kahit papano. So yung mga nabanggit ko kanina ng mga project management tools, yun po yung mga best example na pwede ninyong aralin para matuto po kayo mag-organize ng mga bagay-bagay na pwede ninyong ma-highlight din kapag nag-a-apply po kayo as a virtual assistant. Step number 3 natin, create a professional online presence. So dito na papasok guys yung mga portfolio, web portfolio, yung mga cover letter,
Okay guys, dapat meron din tayo kahit paano sarili nating landing page or Facebook page. Okay, kung wala naman tayong, hindi pa natin kayang gumawa ng landing page, pwede naman tayo mag-practice. Okay, marami namang ways para matuto. Kung hindi nyo pa afford or kayang gumawa ng landing page, pwede po kayong gumamit ng Canva to create your own portfolio. Actually, meron akong step-by-step procedure kung paano gumawa niyan. I link it up there, makakatulong rin sa yan. Kasi guys, napaka-importante na meron tayong magandang social media presence, guys, kapag nag-apply tayo as a virtual assistant, okay? So, sino dito guys yung mga addict sa selfie? Siyempre, alam ko iba sa inyo, mahilig mag-picture-picture. So, minsan, try natin mag-invest din ng oras or ng time na mag-picture tayo ng mga professional photos natin. And then, isalpak natin yan sa isang folder, tapos gumawa tayo ng mga marketing templates. Kasi, alam nyo guys, sa Canva, may mga pre-built templates dun guys. Makakagawa kayo ng sarili ninyong business plan, business proposal, web portfolio, makakapag-create kayo ng mga marketing ads, mga ad copies. Yun guys, diba? Pwede nyo pong gamitin si Canva. And aside from that, pwede nyo po kayong gumamit ng CapCut or ng Canva sa paggawa ng mga short videos na pwede ninyong maibida sa mga clients ninyo. Isama ninyo sa portfolio ninyo, gumawa kayo ng folder guys, pagsama-samahin nyo lahat ng mga sample na nagawa ninyo. Tapos yun, meron na kayong mga sample projects. Hindi pa kayo nagiging virtual assistant, wala kayong experience sa pagiging virtual assistant, pero nung inaral ninyo, nakapag-create kayo, nakapaggawa kayo ng mga output, yan po ay mga sample projects na pwede nyo nang ilagay sa mga magiging account ninyo sa pagiging virtual assistant. So, nakapag-research ka na about VA industry. E nalaman mo na rin yung mga basic skills na kakailanganin mo para maging isang virtual assistant from scratch kahit walang experience. Pangatlo is, nakagawa ka na ng professional online presence mo. Pang-apat, syempre, mag-a-apply ka na. Okay, alam nga namang nagpagod ka mag-research tapos hindi mo naman gagamitin lahat ng mga pinagagawa mo. Syempre, mag-a-apply na po tayo. Start na tayo ngayon gumawa ng mga accounts. Napakarami guys. Meron sa FreeUp, meron sa Upwork, meron sa onlinejobs.ph, o kaya marami rin namang VA agency. And by the way guys, si Kuya Renny Boy, meron din po tayong sariling virtual assistant na agency guys. Kung gusto ninyong mag-apply, comment sa baba ng #Renaissance. Ilalagay ko na lang yung link dyan sa description sa baba. So, kapag gagawa na kayo ng mga profile ninyo guys, or kapag magsasabit na kayo ng mga proposal, ng mga cover letter, i-make sure lang natin guys na kailangan naka-specify yun dun sa a-applyan natin. And ang payo ni Kuya Renny Boy sa inyo, for example, nag-scrub kayo or nag-check kayo sa Upwork ng mga hiring doon, makikita nyo naman kung ano po yung requirements tsaka yung job description doon. May mga checklist kayo makikita doon, okay? So, titignan ninyo kung ano ba yung mga kaya ninyong gawin doon sa listahan na yun. Kapag hindi ninyo kayang gawin or hindi kayo sure na kaya ninyong gawin, pwede naman ninyong i-research. Or kung hindi nyo talaga kaya, pwede naman kayong tumalon sa ibang hiring kasi napakaraming hiring dun guys. And wag nyo rin pong kakalimutan na meron pong mga level yan. Okay, may expert level, may pang beginner, at meron ding intermediate. Siyempre kung yung dito tayo sa tipo na wala pa tayo masyadong experience, doon muna tayo sa beginner level. Or kapag kaya na natin yung buto natin, doon tayo sa intermediate. Pwede naman. Ang importante guys sa pagiging virtual assistant, start small. Hanggang sa maging solid ka na, hanggang sa maging expert ka na dun sa larangan or dun sa niche na napili mo, hanggang sa kaya mo nang gawin to pwede mo nang masabi dun sa client na expert ka sa ginagawa mo na to, tsaka po tayo pwedeng magtaas ng rate. Yun po kasi yung hierarchy sa pagiging virtual assistant. Kaya kung napapansin ninyo, yung iba dun, mga posting dun, ang tataas ng rate kasi para po yun sa mga magagaling na virtual assistant. So tayo mga beginner, pwede po tayo mag-start sa $3 to $5 per hour. Pwede rin po tayo mag-start sa $5 to $7 per hour. Last but not the least, and step number 5 ni Kuya Renny Boy, stay consistent and improve your skills. Guys, sa umpisa, wala po talagang magaling agad na virtual assistant. So, yung mga tao na yun, guys, yung mga nakikita natin sa social media, yung mga successful na mga VA creators, yung mga vloggers na nagko-content about virtual assistant, nag-start din sila, guys, na nakaranas din sila ng rejection. Pero, guys, ang mahalaga kasi is hindi nila sinukuan. Tapos, patuloy pa rin nilang ini-improve yung skills nila. So, halimbawa, guys, naging appointment setter kayo sa unang application ninyo. Yung iba dyan, guys, nagkakaroon ng hierarchy na sa una, appointment setter sila, pero habang katagalan
iniwala na i-explore nila yung VA industry, lumalawak yung knowledge nila hanggang sa nakaka-discover sila ng napakaraming tools to the point na napopromote po sila or nakakapagpataas po sila ng rate. Nagiging executive assistant o kaya naman yung iba po is nagiging social media manager. Marami po kasi silang nalalaman sa VA industry. So, sa pagiging VA guys, hindi po limited to sa iisang trabaho. Sa VA industry guys, marami talagang learning and earning opportunity. Nasa sa inyo na lang po kung paano ninyo bubuksan yung isip ninyo at yung puso ninyo sa ganitong uri ng trabaho. Katulad di Kuya Rene Boy guys, nag-start ako as social media VA. Since pinasok ko yung freelancing as a vlogger, pinasok ko na rin po yung pagiging social media virtual assistant. Hanggang sa na-promote po, okay, naging social media manager, nakapagpataas tayo ng rate kahit papano. Kasi po, tuloy-tuloy lang po tayo dapat na natututo. Pinag-aaralan natin yung mga bagay-bagay. Okay, dati social media lang, tinitira ko. Tapos, ngayon, pwede ko natirahin pati SEO. Kasi guys, parang nagiging domino effect yan eh. Marami kayong malalaman, lalawak yung ideas ninyo, biglang papasukin ninyo, pati FB ads, pati Google ads. Meron palang special offer para sa mga marunong ng ganun. So, ang mangyayari, dadami talaga yung alam ninyo and tataas po yung rate na pwede ninyong i-offer sa mga magiging client ninyo in the future. So, sa mga nagtatanong kung marami talagang yumayaman sa pagiging virtual assistant, ang sagot po dyan ay yes, totoo naman. Pero kung ikaw ay mag-uumpisa pa lang, hindi po totoo na 6 digits agad. Okay, syempre kailangan ninyong pagdaanan yung mababa muna, like $3 per hour. No! God, please, no! No! Or sasahod tayo ng mga $400 to $500 per month hanggang sa pataas ng pataas, magiging $800 per month, $1,000 per month. Depende po kasi sa skills ninyo yan at yung pagmamahal ninyo sa trabaho ninyo. Just make sure guys na pinoprovide natin yung quality, okay, ng trabaho natin sa kahit na limited lang na oras, kahit na napupuyat tayo, i-make sure natin guys na wag po nating babarubalit kasi maapektuhan yung buong freelancing industry. Lahat po na nanonood ngayon dito guys, pinapayuhan ko po kayo na ayusin po natin yung magiging trabaho natin kapag na-hire po tayo as a virtual assistant. Kasi po, isa po kayo sa mga mag-aambag dito sa freelancing industry. And ang gusto po namin mangyari is maghilahan po tayo pataas. Huwag po natin tutularan yung iba na gumagawa ng kalokohan porket hindi nakikita ng client, remote jobs na nga, tapos hindi pa nila mabigyan ng integrity yung ginagawa nila. So, ayusin natin guys, bigay natin yung quality, ibigay natin yung best natin para mas lalo pang lumawak yung freelancing industry. Maraming clients sa magtiwala hanggang sa lumago yung ganitong uri ng trabaho dito sa Pilipinas. So, yun lang guys. At dahil lumapit ko sa part ng video na to, alam niyo naman si Kuya Rene Boy, napaka-generous ko. Magbibigay pa rin tayo ng work from home headset na tinatawag na Coolpo Ignite na kung saan meron tong AI noise cancellation effect at sobrang daming nag-enjoy, sobrang daming natuwa nung nakareceive sila galing kay Kuya Rene Boy. Para manalo guys, comment lang sa baba ng hashtag Coolpo Ignite headset. At sa mga naniniwala na kaya rin nila maging virtual assistant this 2025, comment sa baba. Kaya ko rin maging Pinoy VA. So yun lang guys, kita-kits po tayo sa next video. By the way, meron po tayong VA training, meron tayong specialized training, at meron din po tayong ESL plus VA training kung saan marami na po naging virtual assistant dahil sa online training namin na yan. Ang gagawin nyo lang guys, comment lang sa baba ng hashtag scholar at i-PM nyo ako sa aking Facebook page, Kuya Rene Boy Official, or pwede nyo rin bisitahin yung website ko, KuyaReneBoy.com. Ito po guys yung inclusion na matututunan ninyo sa pag-e-enroll dito sa aming training. May kasama na certificate yan, meron pang access sa aming GC, sa aming private community, at meron ka pang access sa recorded video lessons ng lahat ng mga matututunan ninyo. So that's it for today's video guys. Hopefully maging virtual assistant din kayo. Shoutout sa lahat na nagpapashoutout dyan. God bless us all.